pag-usapan natin ang Gilas laban sa South Sudan na kung saan mukhang nadidihado pa ngayon ang Gilas kontra sa team ng South Sudan dahil sa maraming dekalidad na players ang South Sudan at nagawa nilang matambakan ang China ng 20 points noong nakalaban nila ang team ng China. Muling magkikita ang dating magka-team sa Adelaide 36ers na sina Kai Sotto, Sandy Tech at Ding Akuot. Pero bilang magkalaban naman ngayon, naging maganda ang samahan ng mga players na ito sa Adelaide 36ers at sinuportahan nila ang laro ni Kai na kung saan kahit limited ang minutes ni Kai Sotto ay nagkaroon naman ito ng ambag sa laro dahil na rin dito kina Sunday Dech at sa ibang Adelaide 36ers player. Dahil sa suportado rin ng Adelaide 36ers itong si Kai Sotto at ang kanyang laro ay naging 2-time fans MVP ito ng NBL Australia ng 2 sunod na season. May babala na rin si Sunday Dech dito kay Kai at kahit na malapit sila sa isa't isa bilang dating magka-team sa Adelaide 36ers ay nasabi niya na kukunin nila ang panalo laban sa Gilas team at sa totoo lang mas balanse ang team ng South Sudan kontra sa Gilas dahil na rin sa may play ang mga ito sa loob ng paint at maging sa 3-point area at mas alam nila ang kanilang ginagawa bilang isang team sa loob ng basketball court. Kaya naman nadidihado rin ang Gilas. Napansin rin natin na iba talaga ang galaw ni Kai noong nasa Adelaide 36ers siya kumpara dito sa Gilas team ngayon at ang pwedeng sagot dyan ay pwedeng mas may tiwala ang Adelaide 36ers team dito kay Kai Sotto bilang ang kanilang sentro. Wala talagang malinis na play para sa mga bigs ng Gilas ngayon at hindi na nila tinitignan ang advantage o mismatch sa loob ng paint at mas inaasahan na nila ang 3-point shooting at maganda naman ito. Yun ay kung pumapasok ang mga 3-point shots. Pero kapag hindi naman ay asahan na natin na makakalamang talaga ang kanilang kalaban. Galing sa iba't ibang liga ang mga players ng South Sudan. Merong galing sa NBL Australia, CBA o China Basketball Association, EuroLeague, NBA at iba pang liga. Tinambakan nga ng South Sudan ang China ng 20 points at kahit na malalaki ang mga players ng China at meron pa silang naturalized player na mula sa NBA ay wala silang nagawa sa South Sudan dahil sa natatapatan nila ang height ng China at mas athletic ang mga ito. Nalalagay na naman sa alanganin ang team ng Gilas kontra sa South Sudan at kung parehong style ng laro ang ipapakita ng Gilas kontra sa team ng South Sudan ay yun at yun pa rin ang resulta ng laro. Talo na naman ang Gilas. Matindi rin ang isang player ng South Sudan at ito ay si Carlik Jones, isang NBA G League MVP ng 2023, NBA G League top scorer at marami pa itong nakuhang parangal sa 2022-2023 NBA G League season. Siya ang go-to guy ng South Sudan at nagiging unstoppable rin ang player na ito dahil marami siyang option sa loob ng basketball court. Mabibilis na matatangkad ang players ng South Sudan at ito ang kailangan na tapatan ng Gilas team. Karamihan sa mga plays ng Gilas ay nagsisimula at nagtatapos dito kay Jordan Clarkson kaya naman nababasa rin ng kabilang team ang opensa ng Gilas at minsan napipigilan nila ito. Pwedeng manalo ang Gilas kontra sa team ng South Sudan pero hindi ito magiging madali dahil na rin sa nagawa ng South Sudan na tambakan nga ang China ng 20 points at hirap na hirap naman ang Gilas na talunin ang China sa kapanahunan at kalakasan ni Japet at Junmar at kahit na noong merong Jordan Clarkson sa Asian Games noon ay talo pa rin ang Gilas kontra sa team ng China. Kung magiging maganda ang 3-point shooting ni Jordan Clarkson ay mananalo tayo pero kung aalatin na naman ito sa 3-point area ay tayo ang matatalo. Sa mga bigs naman ay sasapat ang kanilang rotation para hindi tayo gaanong mahirapan sa loob ng paint. Gustong gusto natin na manalo ang Gilas pero nasa kanila na rin ito dahil pwede silang mag-iba ng mga plays at subukan naman ang loob ng paint kapag talagang maalat ang mga 3-point attempts natin. Walang masyadong nasiset up na mga play para sa mga bigs natin at karamihan ng opensa natin ay galing sa isolation o kung hindi naman kaya ay sa 3-point area at kung talagang inalat ang shooting ng Gilas sa 3-point area ay wala na talaga natatalo ang Gilas team.